Ang bagong pangarap Tech Summit ay nagliliyab sa gitna ng Kalakang Maynila, isang oasis ng makabagong teknolohiya at pangarap sa isang bansa na laging nahaharap sa mga hamon. Ang convention center ay kumikinang sa ilalim ng nagsisinagan na ilaw mula sa higanting LED screen na nagpapakita ng mga logo ng mga kumpanya at futuristic na animation. Ang himig ng electronic ng musika ay bumubulusok sa buong bulwadan, sinasabayan ng masiglang hiyawan ng mga kabataan, mga startup founder na may ambisyon na baguhin ang mundo, at mga mamumuhunan na naghahanap ng susunod na unicorn. Ang bawat sulok ay puno ng enerhiya, ang pamoy ng kape, bagong kagamitan, at ang pangarap na umangat sa pinakatuktok ng Silicon Valley ng Timog, Silangang Asya. Sa gitna ng entablado, na halos natatabo na ng liwanag at ingay, ay nakatayo si Lacan Miguel Migs Reyes, sa kanyang tinatayang edad na 60 hanggang 70. May uban na nakakalat sa kanyang manipis na buhok at isang pares ng salamin na bahagyang nakasabit sa dulo ng kanyang ilong. Siya ay tila isang estranghero sa sarili niyang panahon. Ang kanyang damit isang simpleng barong Tagalog na medyo luma at isang pagtalon na hindi nasunod sa muda ay nagpaparamdam sa kanya na isa lamang tagamasid na napadpad sa maling kaganapan. Umihawak siya sa isang kahoy na kahon, may nakakabit na mga kable at maliit na antena na mukhang gawa sa kamay na kumakalikot ng may kaunting kahirapan. Ang mga hurado na nakaupo sa isang mahabang mesa sa harap ng entablado ay nagpakita na ng malinaw na pagkamuhi at paghamak. Si Don Lorenzo Enzo Zamora, isang kilalang dancer, kapitalist, na may makintab na kalbo, at niting parang patin, ay umiling-iling, habang si Dan Elena Bautista, na kilala sa kanyang matatalas na mata, at desisyon na walang kasing lanig, ay tumitingin sa kanyang cellphone, halatang naiinit. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula ni Lacan Miguel. Ang kanyang boses ay medyo paintit at may kudo. Ako po si Lacan Miguel Reyes, at ang aking proyekto ay tinatawag na Gabay Bayan. Uminto siya sandali. Hinila ang isang mapa ng isang rural na probinsya na nakasabit sa likod ng kahon. Ito po ay isang sistema ng pamamahala ng pinagkukunan tulad ng malinis na tubig at ani ng mga magsasaka para sa mga komunidad sa kanayunan. Ipinaliwanag niya na ginagamit nito ang mga sensor na gawa sa recycled materials at isang low frequency communication network na kayang magpadala ng impormasyon kahit sa malalayong lugar. Ang mga salita niya ay tila bumagsak sa isang butas na puno ng katahimikan na sinundan ng bulungan at pigil na pagtawa mula sa mga kabataang startup founder sa audience. Si Diego Diggs Alcantara, ang CEO ng Apex Innovations, isang kumpanya na nainamay Pino at nagniningning na logo, na kinikilala bilang pinakapaboritong mananalo ay hindi na nagtago ng kanyang paglibak. Umismid siya, ang kanyang maputi at makinis ng ngipin ay lumabas sa kanyang labi. How mid-sensors? Low frequency comes. Baka naman pati ang internet niya dial-up pa rin. Bulong niya sa katabi na sinundan ng malakas na tawanan. Sa seksyon ng mga kalahok, si amihan na Miss Santos ay hindi ngumiti. Isang dalagang nasa edad 20. Simple lang ang kanyang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalas at puno ng determinasyon. Nakatitig siya kay Lacan Miguel, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. Ang sarili niyang proyekto, ang Agos, pulong isang mobile app na idinisenyo upang magbigay ng maagang babala sa kalamidad at mag-coordinate ang tulong para sa maliliit na isla at malalayong lugar ay narinig na rin ng mga paglibak mula sa mga hurad. Masyadong simpleng ideya, sabi nila. Hindi ka pansin. Ngunit para kay amihan,
na lumaki sa isang baybaying na yon na laging tinatamaan ng bagyo. Ang simpleng ideya na yon ay maaaring magligtas ng maraming buhay. Nakita niya ang pagod at pag-asa sa mata ni Lakan Miguel. Isang bagay na nakakalimutan ng karamihan sa silid na puno ng ningning. Hindi kalayuan, sa hilera ng mga manonood, nakaupo si Elias Sili de la Cruz. Isang henyong programmer na nasa pagitan ng 20 Ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang mga mata ay matatalas na tila may nakatagong kaalaman. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, tila hindi siya interesado sa mga nagaganap. Ngunit sa ilalim ng kanyang panlabas na kawalang pakialam, mas susin niyang inobserbahan ng lahat. Dati siyang isang sumisikat na bituin sa tech world, ngunit naisama sa blacklists matapos niyang ilantad ang isang malaking pandaraya sa teknolohiya na nagdulot sa kanya ng matinding alarma sa kinang at pagpapanggap ng industriya. Hindi siya sumasali sa kompetisyon, naroon lamang siya sa paanyaya ng isang kaibigan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa entablado, lalo na sa lumang kahon ni Lakan Miguel. Ito Reyes, putol ni Don Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng paninginig ng pagkasuya. Ito ba ay isang biro? Mukhang ang iyong gabay, bayan, ay mas nabibilang sa isang nusyo kaysa sa isang tech summit. Hindi ito isang kompetisyon para sa mga ideya mula sa prehistoriko. Hinihinday namin ang kinabukasan, hindi ang nakaraan. Ang mga salita ni Don Lorenzo ay lumikha ng isang alon ng pagtawa at pagsang. Ayon, mula sa odes, napaatras si Lakan Miguel. Nagulat at nagsimulang umubon ng malakas. Ang kanyang dibdib ay umakyat, baba, at ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang lumang kahon, na parabang ito na lamang ang kanyang tanging kuta sa gitna ng unos ng pagkutya. Walang aalinlangan, bumangon si Amihan mula sa kanyang upuan. Marahil ay labag sa protokol, marahil ay labag sa kanyang sariling takot, ngunit ang kanyang puso ay nagtulak sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa entablado, kinuha ang isang baso ng tubig mula sa gilid at inabot kay Lakan Miguel. Inom po kayo, atay, sabi niya ng mahina. Ang kanyang ngiti ay mainit at puno ng sinseridad. Sa kabila ng pagtawa ng marami, at ang mga tingin ng iba pang kalahok na nagtanong sa kanyang ginawa, nanatili siyang matatag. Ininom ni Lakan Miguel ang tubig. Ang kanyang nanginginig na kamay ay bahagyang kumapit sa baso. Nang tiningnan niya si Amihan, isang kakaibang kislap ang lumabas sa kanyang mga mata, isang kislap na tila kumikilala sa isang bagay na matagal nang nawawala sa mundo ng teknolohiya. Isang kislap ng pag-asa. Mula sa kanyang kinauupuan, nasaksihan ni Elias ang buong pangyayari. Ang kanyang mga mata, na karaniwang walang emosyon, ay nagkaroon ng isang kislap ng kuryosidad. Ang mga tao sa paligid niya ay patuloy na nagbubulungan tungkol sa kakunihan ng matanda at ang kabaitan ng dalaga. Ngunit para kay Elias, may mas malalim na nangyari. Nakita niya ang isang bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kaplastikan. Ang isang simpleng baso ng tubig at isang mainit na ngiti ay sapat upang baguhin ang kanyang pananaw sa araw na yon. Ang summit ay nagsisimula pa lamang at tila may higit pa itong itinatago kaysa sa mga makintab na screen at malalaking pangako. Ang bulungan sa buluwagan ay hindi pa rin kumukupas matapos ang alis ni Lakan Miguel sa entablado. Tuloy ang pagtawa ng marami, nagpapahiwatig ng kanilang labis na paghamak sa ideya ng matanda. Si Lakan Miguel, sa kabila ng pagiging batik ng kahihiyan, ay umalis ng tahimik. Ang kanyang balikat ay nakayuko, ang lumang kahon
ay nakasabit sa kanyang kamay na tila isang simbolo ng kanyang pagkabigo. Sa marami, tapos na ang usapan. Ngunit hindi para kay amihan. Aba, Miss Santos, isang matinis na boses ang narinig ni amihan mula sa likuran. Siya si Clara, isang kakumpetensya na may proyektong mobile gun na puno ng glitcher at ay powered characters. Napakabait mo naman sa matanda. Sayang lang ang effort, mukhang nalaglag na yon bago pa man magsimula ang laban. Baka naman dumidiskarte ka lang para mapansin. Ang kilang kasama ni Clara ay nagtawanan, nagpapahiwatig ng kanilang pag-ayon. Ramdami amihan ang pamumula ng kanyang pisngi, ngunit hindi siya sumagot. Alam niyang walang saysay na makipagtalo sa mga taong ang pananaw ay nasa ibabaw lang. Para sa kanya, ang pag-abot ng baso ng tubig ay hindi diskarte kundi isang natura na gawa ng pagmamalasakit. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang kanyang atensyon sa kanyang laptop. Na tila abala sa pag-aayos ng kanyang presentasyon, ngunit sa totoo ay nakatitig lamang siya sa kanyang sariling refleksyon sa screen. Samantala, lumapit si Elias de la Cruz sa kinaupuan ni amihan. Ang kanyang presensya ay tahimik, halos hindi napansin sa gitna ng ingay, ngunit ang kanyang anino ay bumagsak sa lamesa ni amihan. Napansin ni amihan ang presensya niya at bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan na lalapitan siya ng lalaking may gulo ang buhok at matatalas na mata na tila may nakatagong sikreto. Inaasahan niyang kabilang din ito sa mga mangbubulok. Amihan. Ama? Tanong ni Elias, ang kanyang boses ay malalim at hindi masyadong mapaglato. Elias. Inilahad niya ang kamay na mukhang hindi pa nakakapagsuklay ng buhok sa buong araw. Nakita ko ang proyekto mo kanina, ang agos, tulong. Hindi tulad ng iba. Aatubili si amihan. Inabot niya ang kamay ni Elias, ang pagdududa ay nakaukit sa kanyang mukha. Hindi tulad ng iba. Ibig mo bang sabihin, hindi rin kapansin, gaya ng sabi ng mga hurado? Hindi. Mabilis na sagot ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin, ngunit may kakaibang kinang. Ibig kong sabihin, totoo. May puso. Ang karamihan ng mga narito, naghahanap ng susunod na bilyon, naghahanap ng disruptive innovation na sa totoo lang ay disrupt lang ng bulsa ng iba. Pero ang sa iyo, nakatuon sa buhay. Sa pagtulong. Ang mga salita ni Elias ay tumagos sa pader na itinayo ni amihan. Naramdaman niya ang kakaibang kagaan sa dibdib. Salamat, sabi niya, unting lumuluwag ang kanyang pagbabantay. Pero sa mundong ito, mukhang ang puso ay hindi sapat para manalo. Kaya nga, sagot ni Elias, umupo sa bakanting upuan sa tabi niya, hindi alintana ang mga nakatingin. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit may puso ka pa rin. Pwede mong gawing isang social media app o isang e-commerce platform yan, pero pinili mong iligtas ang buhay ng mga tao. Akit? Sa tanong na yon, bumalik si amihan sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang mga mata ay lumayo, tila nakikita niya ang malawak na dagat ng kanyang baybaying na yon. Lumaki ako sa isang maliit na isla sa Visayas. Tuling bagyo, literal na nakikipaglaban kami sa kamatayan. Walang maagang babala, walang komunikasyon. Kung minsan, ang balita ng kalamidad ay dumarating na lang kapag nilamon na ng tubig ang mga bahay. Ang agos, tulong ay hindi lang isang app, Elias. Ito ang pangarap ko, na walang sinuman ang maiiwan sa dilim.
Isang plataporma kung saan ang bawat isa ay maaaring maging tagapagligtas ng kapwa. Ikinuwento niya ang hirap ng pagpapatakbo ng proyekto. Ang Agos, pulong ay isang simpleng app sa labas, ngunit sa loob, isang komplikadong network ng pagkuha ng data mula sa mga komunidad, pagproseso nito, at pagpapadala ng mabala sa real time. Kasalukuyan, ang server namin ay laging overloaded sa dami ng user, at halos wala na kaming pondo para i-upgrade. Ang seguridad ng data ay isa ring malaking hamon, lalo na kung ang impormasyon ay galing sa mga ordinaryong tao at kailangang protektahan mula sa mga maling kamay. Habang nakikinig si Elias, titigan niya ang bawat detalye ng mukha ni Amihan, ang seryosong ekspresyon, ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang pamilyar na damdamin, ang pagkasuklam sa kawalan ng katarungan at ang paghanga sa mga taong may prinsipyo. Alam ko ang pakiramnan, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging malungkot. Ang industriya ng tech, Amihan, ay parang isang malaking stage play. Ang bawat isa ay nagpapanggap, naghahanap ng spotlight. Marami ang nagpapakita ng innovation na sa totoo lang ay kopya lang ng ibang ideya o mas masahol pa. Isang scam na nakabalot sa makintab na graphics. Dahan niyang ibinahagi ang kanyang kwento. Ang pagiging isang batang henyo na nakabuking ng isang malaking kawa ng pandaraya sa isang sikat na kumpanya. Kung paano siya naging blacklist sa mundo ng tech, nawala ang lahat ng oportunidad at sa huli ay tumalikod sa industriya. Kaya nga, marami akong nakikitang kaplastikan sa mga kaganapan dito. Ang Apex Innovation si Diego, halimbawa. Napakakumpleto. Napaka-perpekto. Parang may mali. Sa hindi kalayuan, lakad sila kanigtil. Tila isang ordinaryong bisita na enoy sa mga booth ng conference. Ngunit ang kanyang mga mata ay matayin. Nakamasid sa bawat galaw, bawat ekspresyon ni Amihan at Elias. Nakita niya kung paano unting nagbukas ang dalaga sa binata at kung paano nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Elias mula sa walang pakialam tungo sa pagiging interesado. Habang nagpapatuloy ang usapan, dahan siyang lumapit sa gilid ng upuan nila. Magandang araw sa inyong mga kabataan, bati nila kan Miguel, ang kanyang boses ay mahina. Napakinggan ko ang inyong usapan. Ang pagtitiwala sa kapwa at ang paggamit ng teknolohiya para sa tunay na kabutihan ay dalawang bagay na bihira na ngayon. Hindi direkta ang kanyang mga salita, ngunit parang sinasagot niya ang kanilang mga uusapan. Sa mga panahong may bagyo at kalamidad, hindi sapat ang mabilis na impormasyon kung hindi ito nakarating sa mga tao sa tamang paraan. Patuloy niya. Minsan ang pinakasimpleng solusyon ay ang pinakamabisa. Ang paggamit ng iba't ibang channel ng komunikasyon, hindi lamang ang internet, ay maaaring makatulong. Tila hindi rin niya direktang binabanggit ang Agos, pulong. Ngunit ang punto niya ay direktang patungkol sa mga problema ni Amihan. Nagkatinginan, sina Amihan at Elias. Si Amihan ay ngumiti, pinasalamatan ng matanda. Si Elias naman ay bahagyang kumunot ang noo, ngunit narinig niya ang kakaibang lalin sa mga sinabi nila kan Miguel. Ang iba't ibang channel ay hindi lang nangangahulog ang maaaring ibig sabihin nito ay isang hybrid system na gumagamit din ng low frequency radio o mesh networks, mga teknolohiya na sa tingin ng marami ay lumana. Ngunit sa katunayan ay mas matibay at mas madaling deploy sa mga lugar na walang connection. May punto si tatay. Bulong ni Elias kay Amihan nang makalayo na sila kan Miguel, na patuloy sa kanyang pagmamasid sa iba pang kalahok lalo na sa kampante
at mapagmataas na si Diego Alcantara. Ang server overload at seguridad ng data maaaring magkaugnay. Kung ang iyong sistema ay laging nakasalalay sa isang sentralisadong server, madali itong bumagsak at mas vulnerable sa attack. May mga lumang konsepto, tulad ng distributed computing o peer networking, na maaaring balikan para sa resiliency. Pero ang mga modernong kumpanya, hinahanap ang cloud solutions na mas mahal at madalas ay hindi naman kailangan. Habang nakikipag-usap sila, hindi napansin ni Amihan ang unting pagbaba ng kanyang sariling pader. Naramdaman niya ang kakaibang komportable kay Elias, isang taong sa unang tingin ay walang pakialam. Ngunit may matinding pagmamalasakit. Ang kanilang pag-uusap ay lumalim, hindi lamang tungkol sa teknolohiya, kundi sa kanilang mga pananaw sa mundo. Samantala, lumakad si Elias sa isang secluded na bahagi ng convention center, naglabas ng kanyang laptop. Habang kinakausap niya si Amihan, isang kakaibang hinala ang nabuo sa kanyang isip tungkol sa Apex Innovations ni Diego. Masyadong malinis, masyadong perpekto. Ang sinumang nagtatrabaho sa AI at cybersecurity ay alam na ang mga sistema ay puno ng mga butas at kompromiso. Ngunit ang presentasyon ni Diego ay tila walang bahid. Masyadong bilis ang pag-unlad ng Apex, bulong niya sa sarili, habang nagsisimula siyang mag-scan ng mga pampublikong repositoryo at mga balita tungkol sa kumpanya. Hindi siya nanghihimasok sa private servers, ngunit alam niya kung saan hahanapin ang mga bakas, ang mga pattern, ang mga fingerprints na maaaring magpahiwatig ng pandaraya. Ang isang tunay na henyo ay hindi lamang lumilikha, binibigyan din niya ng pansin ang mga detalye, ang mga pagkakaiba, ang mga bagay na hindi nababanggit. Ang paghahanap niya ay nagsisimula na. Ang bagong pangarap Tech Summit ay hindi lamang isang kompetisyon. Ito ay isang battlefield, at tila may isang digmaan ng katotohanan at kasinungalingan na nagsisimula ng mabuo sa ilalim ng ningning ng mga ilaw. Ang bagong pangarap Tech Summit ay unting lumalin sa kanyang pinakamapanubok na yugto. Hindi na sapat ang mga makintab na presentasyon o ang mga matatamis na salita. Ngayon ang mga prototype ay kailangan ng sumailalin sa masinsinang pagsusuri. Ang mga code ay dapat nang mapatunayan at ang mga ideya ay kailangan nang maging gumaga. Ang hangin sa loob ng convention center ay naging mas makapal sa tensyon. Bawat sulok ay pinupuno ng tunog ng mga keyboard, ang bulong ng mga programmer, at ang minsang pagrereklamo sa harap ng mga flickering screens. Para kay Amihan, ang yugtong ito ay isang bangungot na unting nagiging really dead. Ang kanyang agos, tulong, na pinagmulan ng kanyang asa, ay naharap sa napakalaking hamon. Sa simulation ng isang malawakang kalanidad, kung saan libong kunwaring gumagamit, ang sabay na nagpapadala ng impormasyon, ang kanyang server ay bumiyay. Ang mga babala ay naantala, ang mga data ay nagulo, at ang sistema ng komunikasyon ay nagkaroon ng malubhang glitches. Miss Santos, wika ni Don Lorenzo, ang kanyang boses ay malamig at walang pagpapatawad, habang nakatitig sa monitor na nagpapakita ng failure report. Ang iyong sistema ay hindi kayang hawakan ang stat. Paano mo inaasahan na makapagligtas ng buhay kung ang iyong agos ay bumabagal sa kritikal na sandali? Ang seguridad ng data ay isa ring malaking issue. Nakita namin ang ilang vulnerability sa prototype mo. Ang mga salita niya ay tumago sa puso ni Amihan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pamumula ng kanyang mukha. Lumabas sa mga labi niya ang pagtatanggol, ngunit ang mga salita
ay tila nawala sa era. Pero sir, ito po ay prototype pa lang. Kailangan lang po ng mas malaking investment sa infrastructure at investment para sa isang lumang bangka sa gitna ng karagatan ng mga modernong sasakyang pandagat. Puto ni Madame Elena. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Miss Santos, kailangan namin ng katatagan, hindi ng mga pangako. Sa kasalukuyan, ang iyong proyekto ay, sa kasamaang palad, ay malapit na sa elimination. Ang anunsyo ay parang isang bugso ng malamig na hangin na tumama kay Amihan. Pinilit niyang manatiling matatag. Ngunit ang pagkadismaya ay halos hindi niya na maitago. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mukha ni Diego Alcantara sa di kalayuan na tila naghihintay lang ng kanyang pagbagsak. Ang apesing na visions ni Diego, sa kabaligtaran, ay patuloy na nagpapamalas ng kahanga-hangang pagganap. Ang kanilang powered city management system ay halos perpekto, matatag, at walang bahid. Ang aming sistema, tulad ng aming pangalan, ay nasa rurok, mayabang na pahayag ni Diego sa isang grupo ng mga mamumuhunan, sapat lang para marinig ni Amihan. Ang aming seguridad ay hindi malalampasan, isang kuta na walang pintuan. Ang aming code ay eksklusibo, gawa ng pinakamatalinong isip. Walang pwedeng makahabol sa amin, lalo na ang mga proyekto ng mga nagpapanggap na may puso. Ang huling pangungusap ay malinaw na itinuro kay Amihan. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, isang kakaibang abiso ang lumabas sa encrypted message app na ginagamit niya para sa mga pribadong pakikipag. Ugnayan sa team niya. Walang pangalan, walang profile picture. Isa lamang string na mga numero at letra. Sa una, inakala niyang error ito, ngunit nang basahin niya ang mensahe, unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Ang isang puno ay hindi magiging matatag kung ang lahat ng ugat nito ay nakasendo sa isang punto. Kung minsan, ang paghahanap ng lakas ay nasa pagkalat ng ugat, sa pagpapamahagi ng bihigat. Ang pinakamatandang puno ay hindi ang pinakamatayob, kundi ang pinakamalalim ang ugat at pinakamalawak ang sangay. Isang bugtong. Ngunit para kay Elias, na lumapit sa kanya at nakita ang mensahe, ito ay higit pa. Ano yan? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan ang text. Isang random na kuot. Hindi ko alam, sagot ni Amihan, naguguluhan. Nagmula sa isang hindi kilalang sender. Pinag-aralan ni Elias ang mga salita at pagkatapos ay ang metadatas ng mensahe. Ang mga metadatas nito, halos imposibleng i-trace. Parang isang sining sa cryptographic displays, bulong niya. Ngunit ang mensahe, pagkalat ng ugat, pagpapamahagi ng bigat. Maaaring ito ay tumutukoy sa distributed architecture, Amihan, hindi lang sa server, kundi sa buong network ng iyong agos, tulong. Ang ideya ay nagpakinang sa mga mata ni Amihan. Distributed architecture. Oo, kung ang bawat sir, o bawat maliit na komunidad, ay may sariling micro, server on wood na kayang pelay at magproseso ng data. Hindi lang ito magpapagaan sa main server, kundi magiging mas matatag din ang buong sistema. Kahit bumagsak ang isa, mayroon pa ring iba na nakakonekta. Ito ang prinsipyo ng mesh networking na matagal nang ginagamit sa ibang paraan, ngunit hindi gaanong pinapansin ng mga modernong tech giants. Paliwanag ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at excitement. Parang sinasabi niya na huwag tayong umasa sa iisang punto lang, kundi gawing konektado ang bawat isa. Pero, paano natin gagawin yan?
kailangan ng malalim na kaalaman sa ganitong uri ng teknolohiya, sabi ni Amihan, ngunit may bagong pag-asa sa kanyang mga mata. Wala tayong oras, desidido si Elias. Ngunit mayroon tayong isip. Sino man ang nagpadala nito ay alam kung anong problema mo at alam niya kung ano ang solusyon. Ito ay isang henyo, Amihan, at ginagamit niya ang pinakasimpleng paraan para magbigay ng advanced na kaalaman. Mula noon, nagbago ang dinamika ng kanilang trabaho. Sa halip na mag-isa, Amihan, at Elias ay naging isang puwersa. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na nila namalayan ang oras. Nagpupuyat, nagpapalitan ng ideya, at nagkukod ng magkasama. Si Elias, na dating isa ay nahanap ang kanyang sarili, naganap na nakatuon sa proyekto ni Amihan. Ang kanyang mga kasanayan sa seguridad at network optimization ay naging mahalaga sa pag-implement ng distributed architecture. Sa mga gabing iyon, habang eksperimento sila sa bagong sistema, naging mas malalim ang kanilang koneksyon. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap, ang kanilang mga takot, at ang mga alaala ng kanilang kaban. Si Amihan ay humanga sa katalinuhan ni Elias at sa kanyang tago, ngunit malalim na pagmamalasakit. Si Elias naman ay unting naulog sa pagiging matatag ni Amihan sa kanyang hindi matitinag na pananalig sa kabutihan at sa ningning ng kanyang mga mata tuwing uusapan ng agos, tulong. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtutulungan, hindi maiiwasan ang mga hamon. Ang presyon ng kompetisyon ay matindi at ang pagiging perpekto ng Apex Innovations ni Diego ay patuloy na nagsisilbing anino sa kanila. Patuloy din si Diego sa paghahanap ng paraan para hamakin sila. Naririnig ko na mayroon kayong arid sa inyong ancient system, sabi ni Diego, isang araw, nang makasalubong niya Amihan at Elias sa hallway. Sana lang ay hindi kayo aaksaya ng oras sa mga ideyang hindi na uso. Ang totoo, kailangan ng mundo ng kinabukasan, hindi ng mga kalumaan. Ang mga salita ni Diego ay nagdulot ng iritasyon kay Elias. Ang kalumaan, minsan, ay may lakas na hindi kayang tularan ng mga bagong kapehan. Sagot ni Elias, ang kanyang boses ay matalino. Ngunit ang pilit na paghahanap ni Elias sa mga butas sa Apex Innovations ay naging isang pinagmulan ng tensyon sa pagitan nila ni Amihan. Habang abala sila sa ayos ng agos, tulong, hindi rin huminto si Elias sa kanyang panganglaso kay Diego. Para kay Elias, ang pagtupas sa pandarayan ni Diego ay isang misyon. Para kay Amihan, habang pinapahalagan niya ang prinsipyo ni Elias, pakiramdam niya ay nawawalan siya ng atensyon. Isang hapon, matapos ang isa pang mahirap na sesyon, ang troubleshoot, nagsimula silang magtalo. Elias, kailangan nating focus sa agos, tulong, sabi ni Amihan, puno ng pagkabahala. May bagong problema sa front end at kailangan ng atensyon. Pakiramdam ko, mas abala ka sa paghahanap ng mali kay Diego kaysa sa pagbuo ng tama para sa atin. Pero Amihan, kung hindi natin mabubukin ang daya ni Diego, paano tayo mananalo? At mas importante, paano matututo ang mga taong ito na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa kinang? Depensa ni Elias, ang kanyang boses ay medyo irritable. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi mo ba nakikita na ang lahat ng ito ay konektado? Nagtitiwala ako sa'yo, Elias, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Pero kung minsan, pakiramdam ko,
Mas nagtitiwala ka sa paghahanap ng pagkakamali kaysa sa potensyal na agos, tulong na maging isang tunay na solusyon, kahit na walang kinalaman kay Diego. Naglakad siya palayo. Ang mga balikat ay nakayuko. Ang pakiramdam niya ay iisa sa kanyang misyon. Nakita nila kan Miguel ang kanilang pagtatalo. Mula sa di kalayon. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang tinang sa mga mata. O nga kabataan, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Narinig ninyo na ba ang kwento ng kawayan at ng bagyo? Nagkatininan sina Amihan at Elias na agad na tumahimik. Kapag dumating ang bagyo, patuloy nila kan Miguel. Ang matataas na puno na may matitigas na sanga ay madalas na nababali. Ngunit ang kawayan, na wari mahina at payat, ay yumuyuko kasama ng hangin. Hindi ito lumalaban. Dahil sa pagiging flexible nito, sa kakayahan nitong sumabay sa agos ng hamon, ito ay nananatiling nakatayo kahit matapos ang pinakamalakas na bunos. Tinitigan niya Amihan at Elias. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kanilang pinagdadaanan. Ang teknolohiya, tulad ng buhay, ay hindi dapat matigas. Kailangan nito ng flexibility, ng kakayahang yumuko sa harap ng pagsubok at bumangon muli. Ngunit higit sa lahat, kailangan nito ng tiwala-tiwala sa proseso, tiwala sa iyong kakayahan, at tiwala sa mga kasama mo. Ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi ang bakal, kundi ang unawa, at pagsuporta sa isa't isa. Kung ang isang kawayan ay iisa, madali itong babaliin. Ngunit kung sila ay magkakasama, yumuyuko ng sabay-sabay, sila ay magiging isang kagubatan na hindi matitinag. Walang sinabi pa sila kan Miguel. Naglakad lang siya palayo, iniiwan ang dalawa sa kanilang mga sariling pag-iisip. Naramdaman ni Amihan ang bigat ng mga salita ng matanda. Tiningnan niya si Elias na nakatitig sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay dahang bumaba. Tama siya, bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay malungkot. Masyado tayong matigas. Masyado akong nakatutok sa aking takot. Ikaw naman, masyadong nakatutok sa iyong misyon. Nakalimutan natin na kailangan nating yumuko at magtiwala sa isa't isa. Patawad, Amihan, sabi ni Elias, itinaas ang kanyang tingin. Masyado akong nadala sa galit ko sa kawalan ng hustisya. Nakalimutan ko na ang iyong pangarap ang mas mahalaga. Nakalimutan ko na ikaw ang mas mahalaga. Lumapit siya kay Amihan. Ang kanyang kamay ay dahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Nagtiwala ako sa iyo mula sa simula, Amihan. At hindi ako titigil sa pagtitiwala sa iyo. Ang agos, pulong ay hindi lang sa iyo. Ito ay atin. At poprotektahan natin ito at ikaw sa abot ng aking makakaya. Sa mga salita niya, naramdaman ni Amihan ang init na kumalat sa kanyang puso. Ang pagkabahala ay unting lumuwag, at ang padel na muling itinayo niya ay bumagsak ng tuluyan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat, Elias, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, hindi lamang isang ngiti ng unawa, kundi isang ngiti ng ibig. Sa gitna ng bagyo, ng kompetisyon at tensyon, ang kanilang ibig ay nagsimulang mamukadkad, isang kawayan na handang humarap sa anumang unos, basta't magkasama. Ang hangin sa ang bagong pangarap summit ay tila nagbago. Hindi na lang purong tensyon, kundi may bahid na rin ng matinding kompetisyon at isang bagong kislap ng pag-asa. Patapos ang payo ni Lakan Miguel, tila nabunutan ng tinik ang puso ni Amihan at Elias. Ang kanilang pagtatalo ay naging simula ng isang mas malalim na koneksyon, hindi lang sa pagitan nila,
bilang tao, kundi pati na rin sa kanilang pakikipagtulungan sa agos, tulong. Sa loob ng ilang araw, walang tigil ang kanilang pagtatrabaho. Ang payo mula sa misteryosong mensahe ay naging gabay nila. Inilapat nila ang distributed architecture hindi lang sa main server, kundi sa mismong ideya ng kung paano mangangalap at magbabahagi ng impormasyon ang bawat cluster at komunidad. Naging parang isang malaking buhay na mesh network ang agos. Tulong bawat node, bawat cluster ay nagiging bahagi ng solusyon. Ito ay nagbigay ng katatagan at bilis na hindi nila naisip noon. Ang mga lokal na device ay maaring mag-cache ng data, mag-relay ng mensahe sa mga kalapit na node, at mag-proseso ng paunang impormasyon bago ipadala sa central hub na nagpapagaan ng pasanin sa core server. Tumating ang oras ng muling pagtatanghal ng kanilang proyekto, at sa pagkakataong ito, lumakad si Amihan patungong entablado ng may bagong kumpiyansa. Sa tabi niya ay si Elias, ang kanyang mga mata ay matalin at puno ng suporta. Hindi na sila nag-iisa. Sa simula, ang agos, tulong ay tila isang munting sapa, panimula ni Amihan, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Ngunit ang sapa, kung ito ay dumadaloy sa iba't ibang direksyon, ay magiging isang ilog na may maraming sanga na nagbibigay ng buhay sa bawat su. Ipinakita niya ang bagong patutpe na ipinapaliwanag kung paano ang bawat telepono, bawat maliit na device ay nagiging isang sentro ng impormasyon na lumilikha ng isang matibay at desentralisadong network. Ipinakita ni Elias ang teknikal na detalye kung paano nito nalampasan ang mga problema sa server overload at data security. Ang sistema na ito ay hindi na lang isang central server. Paliwanag niya, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa Spain. Ito ay isang web ng mga koneksyon, kung saan ang impormasyon ay patuloy na dumadaloy, kahit na may bumagsak na bahagi ng network. Ang bawat komunidad ay may kakayahang maging independent sa pagtanggap at pagpapadala ng impormasyon at mas mabilis na makakatugon sa kalamidad. Ang ilan sa mga hurado, partikular ang mga mas bata at mas bukas ang isip sa mga makabagong ideya, ay tila nabighani. Nakita nila ang gilas sa simpleng disenyo at ang potensyal na human-centric nito. Napakahusay na solusyon sa isang seryosong problema, komento ng isang hurado, isang dalubhasa sa network architecture. Ang paglalapat ng distributed mesh networking sa paraang ito, para sa emergency response, ay hindi karaniwan at may malaking potensyal. Ngunit sina Don Lorenzo at Madam Elena ay nanatiling mapangutya. Kaaya ang inyong pagsisikap, Miss Santos, sabi ni Don Lorenzo. Ang kanyang boses ay walang sigla. Ngunit ito ay nananatiling isang sapa lamang. Kailangan namin ng karagatan na kayang magbigay ng solusyon para sa milyong tao, hindi lang sa iilang isla. Ang aming hinahanap ay isang sistem na kayang pamahalaan ng isang buong syudad, tulad ng Apex Innovations, hindi isang app na para sa kaunting aberya. Iwas ng tingin si Amihan, ngunit pinisil ni Elias ang kanyang kamay, isang senyales ng suporta. Naintindihan nila na may mga taong bulag sa tunay na halaga ng kanilang proyekto, o marahil ay sadyang ayaw lang makakita. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy silang nagtatrabaho sa kanilang booth, hindi rin hunito si Elias sa kanyang panganggaso. Ang mga pahiwatig na nakuha niya sa mga naunang demo ng Apex Innovations ay naging mas malinaw sa kanyang isip. Sa pag-aaral ng mga technical whatevers at public apis ni Diego, may nakita si Elias na tila perma sa code. May mga pattern sa kanilang encryption, may kakaibang paraan ng paghawak ng data, packets, at isang hindi pangkaraniwang disenyo sa kanilang core logic
na nagpapaalala kay Elias sa isang tao Degos, ang misteryosong alamat sa cybersecurity na naglaho mula sa limelight dekada na ang nakalipas. Impossible, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa screen sa isang sulok ng convention center, nag-aanalisa ng code. Ang paraan niya ng pagbuo ng firewall, ang kanyang signature sa network routing. Ito ang style ng Ghost. Ngunit paano? Naging abala si Elias sa pagkuha ng mga snippets ng code at paghahambing sa mga lumang lecture notes at archival papers na nauugnay sa Ghost. Sa gitna ng kanyang pagsasaliksik, isang matandang boses ang nagsalita sa kanyang likuran. Anak, ang isang lumang puno ay maaaring magtago ng maraming sikreto. Ang balat nito ay maaaring magbago, ngunit ang kanyang mga ugat ay nananatili. Lumingon si Elias at nakita si Lakan Miguel na nakasuot ng simpleng kamisa de chino, nakatingin sa screen ni Elias ng may interes. Sir, ang ibig mo pong sabihin? Tanong ni Elias, bahagyang nagulat. Ang isang tao ay maaaring magbago ng pangalan, ng mukha, ng estilo, patuloy ni Lakan Miguel. Hindi tinitingnan si Elias, kundi ang screen. Ngunit ang iisip, ang sining ng isang lumikha, ay mahirap itago. Lalo na kung ang sining na iyon ay dinisenyo upang maging hindi nakikita, ngunit naroroon, nagpoprotekta. Nagpatuloy si Lakan Miguel sa pagkukuwento ng isang bugtong tungkol sa isang matandang panday na lumikha ng isang hindi nakikitang tarangkahan. Ngunit iwan ng isang kakaibang marka, isang silyo na tanging siya lang ang nakakakilala. Ang bawat salita ni Lakan Miguel ay tila tumama sa mga hinala ni Elias na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang Apis Innovations ay may malalim na koneksyon sa nawawalang alamat. Maari kayang ang isang henyo ay naging biktima ng kanyang sariling inbensyon? Tanong ni Elias, hindi direktang tinutukoy si Diego, kundi ang posibilidad ng pagnanakaw. Ang imbensyon ay isang sandata. Sagot ni Lakan Miguel. Tumingin kay Elias ng may matalim na tingin. Maaari itong gamitin sa kabutihan o sa kasamaan. Ngunit ang sandata na walang nagmamay-ari o ninakaw ay walang tunay na kapangyarihan. Ito ay tatalin lamang sa kamay ng tunay na lumikha. Matapos iyon, naglakad na palayo si Lakan Miguel. Iniwan si Elias na puno ng bagong iisip at determinasyon. Ang mga gabing iyon ay naging mas makabuluhan para kina Amihan at Elias. Ang stress ng kompetisyon ay naroon pa rin, ngunit ang kanilang pagtutulungan ay tila naging isang oasis sa gitna ng disyerto. Pagkatapos ng mahabang araw ng koding at pagtatanghal, madalas silang manatili ng mas matagal, hindi lang para magtrabaho, kundi para magkwentuhan. Isang gabi, habang overtime sila, naubusan sila ng kape, at nagpasya silang lumabas para humanap ng makakain. Naglakad sila sa tahimik na hallway ng convention center, na tila naglalakad sa kanilang sariling mundo. Nagbahagi si Amihan ng mga kwento tungkol sa kanyang kabataan sa probinsya, ang mga hamon na kinaharap ng kanilang komunidad tuwing may bagyo, at kung paano nagsimula ang kanyang pangarap para sa agos, tulong. Ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawala ng bahay, kundi ang pagkawala ng komunikasyon. Sabi ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nanonood ng mga ilaw sa labas ng bintana. Ang pakiramdam na iisa ka, hindi mo alam kung ligtas ang mga mahal mo. Nakikinig si Elias ng maingat. Ang kanyang kamay ay dahang hinawakan ang kamay ni Amihan. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala napakagaling ng iyong intensyon. Dahil ito ay galing sa puso. Ikinuwento din ni Elias ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagkadismaya sa industriya ng tech, kung paano siya sinira
ng isang malaking kumpanya matapos niyang ilantad ang kanilang pandaraya. Matagal kong inakala na ang mundo ay puro pandaraya, amihan. Akala ko wala nang maniniwala sa integridad. Ngunit nakita kita at bigla bumalik ang pag-asa ko. Sa mga gabing iyon, sa bawat tawa, sa bawat pagbabahagi ng sikreto, munting lumalim ang kanilang damdamin. Naramdaman ni Elias ang init sa kanyang puso. Isang pagmamahal na higit pa sa paghanga. Nakita niya sa mga mata ni amihan ng punay na kabutihan, ang hindi matitinag na pananampalataya, at isang kinabukasan na gusto niyang kasama siya. Hindi lang sa proyekto, kundi sa buhay. Ang kanyang kamay na nakahawak sa kamay ni amihan ay tila nakahanap ng kanyang tahanan. Ngunit ang kanilang lumalagong samahan at ang patuloy na pagbuti ng agos, pulong ay hindi nakaligtas sa pansin ni Diego Alcantara. Lumdam niya na nagiging banta sina amihan at Elias hindi dahil sa laki ng kanilang proyekto, kundi sa kanilang integridad at ang lumalagong kakayahan ni Elias. Isang hapon, nakatanggap si amihan ng isang email mula sa isang investor na nagpapahayag ng interes sa agos, tulong. Ang investor na ito, na may pangalang walang alam si amihan, ay nag-aalok ng napakalaking halaga para bilhin ang kanyang proyekto sa kondisyon na si amihan lamang ang magiging bahagi ng kasunduan. Malinaw ang mensahe, layuan si Elias. Ipinakita ni amihan ang email kay Elias. Ang kanyang mukha ay sumimangot. Ito ay gawa ni Diego, sabi niya, ang kanyang boses ay matalin. Sinusubukan niyang buwagin ayo. Gusto niyang ihiwalay ka sa akin, para mawalan ka ng suporta, at para matigil ko ang aking investigasyon. Kinabukasan, habang naghahanda sila para sa isang huling technical review, may nakita silang maliit na problema sa kanilang demounit. Ang isang power cable ay tila bahagyang naputol, sapat lang para magkaroon ng intermittent power failure. Isang simpleng sabotahe, ngunit kung hindi nila napansin, maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng kanilang demo. Huwag mong hayaang maapektuhan ka, amihan, sabi ni Elias, habang inaayos ang kable. Ito ay bahagi ng kanyang laro. At ipapakita natin sa kanya na ang mga kawayan, kapag magkasama, ay hindi madaling baliin. Ngunit ang mga taktika ni Diego ay nagpapataas ng pusta. Ang mga tsismis ay kumalat sa convention center na ang agos, tulong ay gumamit ng ninakaw na ideya o na si amihan ay masyadong bata at walang karanasan para pamanghalaan ang isang malaking proyekto. Ang mga matang mapanukso ay unting bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, sina amihan at Elias ay handa na. Hindi na sila nag-iisa. Ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ng naging kanilang pinakamatibay na depensa laban sa lumalaking anino ni Diego Alcantara. Ang mga ulitin sa kinang ng Apex Innovations ay unting nakikita at sina amihan at Elias ang handang magbunyan ng katotohanan. Ang huling araw ng ang bagong pangarap Tech Summit ay dumating. Dala ang bigat ng lahat ng pangarap, pawis, at ambisyon. Ang Grand Ballroom ay halos na puno, mas maiwanag ang mga ilaw, mas malakas ang tubtob, at mas matindi ang kaba sa dibdib ng bawat isa. Ang hangin ay siksik sa pag-asa at tensyon, habang ang mga uling labanan para sa titulo ay gaganapin. Ang bawat isa ay nakatingin sa entablado, naghihintay sa korona na ilalagay sa ulo ng susunod na techtitan. Sina amihan at Elias ay nakaupo sa likod, sa hanay ng mga finalist, kasama ang kanilang agos. Pulong buot na mas pinagbutik pa, sa kabila ng mga sabotahe at paninira.
Nanatili silang matatag, na parang mga kawayan na lalong tumibay sa bawat hamon. Ngunit sa mata ng marami, sila ay nanatiling kabayo na walang masyadong pag-asa, malayo sa paborito. Ang buong atensyon ng media, ng mga mamumuhunan, at ng mga hurado ay nakatutok sa nag-iisang pangalan na patuloy na binabanggit, Diego Alcantara, at ang kanyang Apex Innovations. Si Diego Alcantara, na nakasuot ng itim na suit na dawa sa mamahaling tela, ay lumakad sa entablado na may ngiti sa labi, tulo ng kapalaluan at kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nanunubok sa mga tao na tila sinasabi, "Ako ang magwawagi." Ang kanyang presentasyon ay nagsimula sa isang nakakasilaw na intro video, isang futuristic na lungsod na binubuo ng mga naglalakihang gusali, lumilipad na sasakyan, at isang AI system na kumukontrol sa lahat. Mula sa trapiko hanggang sa pagtugon sa kalamidad, lahat ay pinapatakbo ng Apex Innovations. Mga kababayan, mga kasama, sa teknolohiya, mga panauhin. Panimula ni Diego. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, tila isang propeta na nagbibigay ng bagong ebanghelyo. Ipinapakilala ko sa inyo ang Apex Innovations, hindi lang isang software, hindi lang isang system. Ito ang kinabukasan. Isang ganap na smart city management system na kayang pamahalaan ang buong syudad, magpabago ng buhay ng milyong tao, at magbigay ng seguridad na walang kapantay. Nagpakita siya ng mga datos, graphs, at simulations na tila nagpapatunay sa kanyang mga pahayag. Ang mga hurado, lalo na sina Don Lorenzo at Madam Elena, ay nakangiti at tumango sa bawat salita niya. Ipinagmalaki ni Diego ang hindi matitinag na seguridad ng kanyang sistema na isang kuta na hindi matitibag, na binuo mula sa eksklusibong at pag-aring code ng Apex Innovations. Ang aming sistema ay nilikha mula sa pinakamatibay na pundasyon ng cybersecurity. Patuloy ni Diego, lumakad sa gitna ng entablado. Ito ay dinisenyo upang maging impenetrable, isang pader laban sa lahat, ang banta. Walang hacker, walang virus, walang sino man ang makakapasok sa aming fortress of innovation. Ang mga tao sa bulwagan ay namangha. Ang palakpakan ay malakas, at ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Nang sumapit siya sa tuktok ng kanyang presentasyon, ang screen sa kanyang likod ay nagpakita ng isang live demo ng kanyang assistant na kontrolado ang mga ilaw, trapiko, at mga sistema ng seguridad na isang Mac City. Ang lahat ay perpekto, maayos, at kahanga-hanga. Tila ang mundo ay nasa kanyang palad. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nang si Diego ay nasa tuktok ng kanyang kaligayahan, isang maliit na pagbabago ang naganap. Ang malaking LED screen sa likod niya ay bahagyang kumislap, isang hindi gaanong pansin na clicker. Ngunit ilang sandali pa, ang flicker ay naging mas madalas, mas malakas. Ang mga ilaw sa entablado ay nagsimulang iba ng kulay, at ang dugtog sa background ay unting naging ingay, parang isang silang record. Mula sa mga gilid ng screen, nagsimulang lumabas ang mga kakaibang simbolo at data. Hindi ito bahagi ng presentasyon. Ang mga larawan ng Mac City ay napalitan ng mga random na character, mga error message, at mga pirasong imahe na hindi maintindihan. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood na unting lumakas. Naging puti ang mukha ni Diego. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang tablet, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang sistema ay wala na sa kanyang kontrol. Ang screen ay nagsimulang magpakita ng mga mensahe na hindi niya inasahan, mga mensahe ng system breach at integrity compromise. Ano ito?
May problema ba sa network? Ulalas niya. Sinubukang manatiling kalmado, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, ang mga ilaw sa buong bulwagan ay nagsimulang sumilaw at magdilim ng salitan, parang isang disko na nawala ng kontrol. Ang mga loudspeaker ay naglabas ng matinis na ingay na naging sanhi ng pagtakip ng tainga ng marami. Ang screen sa likod ni Diego ay tuluyang bumulagta. Napalitan ng isang series ang naglalakihang pulang titik na bumubuo sa isang nakakagulat na mensahe. System compromised. Integrity lost. Delphos is watching. Ang gulat ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Ang mga tao ay nagsimulang magpanik. Ang mga technical staff ay nagmamadaling tumakbo sa entablado. Sinubukang ayusin ang mga kabol, reset ang mga system, ngunit wala silang magawa. Ang buong presentation system ng Apex Innovations at maging ang isang bahagi ng network ng mismong convention center ay tuluyang bumagsak. Ang entablado at ang bulwagan ay lumubog sa kaguluhan at takot. Si Diego Alcantara ay nakatayo sa gitna ng entablado. Parang isang rebulto, ang kanyang mukha ay namutla at walang magawa. Ang kanyang hindi matitinag na kuta ay tuluyang gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga hurado at mga eksperto sa teknolohiya ay nagmamadaling sinubukang ayusin ang problema, isang figura ang dahang lumakad, patungong entablar. Hindi siya nagmamadali, hindi nagpakita ng takot. Ito ay sila kan Miguel Migs Reyes, ang matandang luma na pinagtawanan nila. Nakasuot siya ng kanyang simpleng polo, ang kanyang buhok ay pilak, ngunit sa mga mata niya ay mayroong kislap na kailanman ay hindi nila nakita. Patawarin ninyo ako, sabi nila kan Miguel. Ang kanyang boss ay kalmado ngunit may kapangyarihan na tila nagpatigil sa ingay. Maaari bang humiling ako ng isang lumang computer at isang koneksyon sa internet? Kahit ang pinakapayak ay sapat na. Isang staff member, nagulat pa rin sa nangyari, ay mabilis na nagdala ng isang lumang laptop at isang Ethernet cable. Umupo sila kan Miguel sa harap ng laptop at sa loob ng ilang sandali, ang screen ay naging itim na may puting text na mabilis na gumagapang. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos sa keyboard na tila sumasayaw sa isang hindi nakikitang ritmo. Ang mga tao ay nagulantang. Hindi nila maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Ngunit sa bawat command na ipinipindot niya, ang mga ilaw sa bulwagan ay unting dumalik sa normal. Ang matinis na ingay ay humina at ang malaking screen ay nagsimulang magpakita ng mga code at data stream na nauunawaan lamang ng mga tunay na henyo. Inagamit niya ang kaunting data na naiwan sa network para makakonekta at sa ilang sandali, tila may bumarang sa isang bahan ng data. Natagpuan ko ang butas, sabi nila kan Miguel. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa screen. At narito ang pinagmulan ng pag-atake. Isang automated attack na may advanced obfuscation. Ngunit mayroong isang kakaibang terma. Habang sila kan Miguel ay nagtatrabaho, si Elias na nakaupo sa tabi ni Amihan ay biglang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng mga bugtong nila kan Miguel, ang lahat ng mga lumang consnipes na kanyang natuklasan lahat ay biglang nagkabit sa kanyang isipan. Ang pirma, ang sining ng lumikha, ang hindi nakikitang tarangkahan. Napagtanto niya. Tinapos nila kan Miguel ang kanyang ginagawa. At sa isang huling command, ang malaking screen ay bumalik sa normal na logo ng Summit, bagaman mayroon pa ring mga bakas ng nangyari. Tiningnan niya si Diego,
na nakatayo pa rin doon. Puno ng pagkalito at takot. Ginoong Alcantara, sabi ni Lacan Miguel, ang kanyang boses ay mababa, ngunit may bigat. Ang sistema ng seguridad na ipinagmalaki mong hindi matitinag ay may mga butas. Hindi dahil sa atake, kundi dahil sa pagbabago mo, ang original na blueprints ng sistemang ito, ang proprietary code mo, ay akin. Ang bulwagan ay nagulantang. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa hangin. Ninakaw mo ang aking gawa, patuloy ni Lacan Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Diego. Ipinagmalaki mo ang isang kuta na hindi mo inintindi ang pundasyon. Ang pirma na sinabi ko kanina. Ang sining ng lumikha ay nakatatak sa bawat linya ng code na iyong ninakaw. Ang backdoors na aking nilikha na tanging ako lang ang nakakaalam, ay nanatili doon, hindi mo inalis, o mas masahol pa, sinubukan mong burahin ng walang alam. Iyon, ang dahilan ng pagguho ng iyong sistema. Hindi ito, dahil sa atake, kundi sa iyong kapabayaan, at kawalang alam. Ipinakita niya sa screen ang mga detalyadong log, mga timestamp, mga IP address, at ang mismong piraso ng code na nagpapatunay na ang Apis Innovations ay gumamit ng original na disenyo niya na may mga maling pagbabago na naging sanhi ng paghina ng buong sistema. Ang pag-atake ay hindi sinasadya, kundi isang pagsubok na naglantad sa kahinaan ng isang gawa na hindi original. Ipinakikilala ko sa inyo ang The Ghost, sabi ni Lacan Miguel. Tumingin sa mga manonood, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at determinasyon. Ang inyong hinahanap na alamat, ang tagalikan ng sistemang nagpoprotekta sa digital na mundo, ay narito sa inyong harapan. At ang sistemang ito ay ninakaw, inamit sa maling paraan, at ngayon ay nagbunyag ng sarili nitong kasinungalingan. Tumayo si Elias, tuluyang naiintindihan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at paghanga. Hindi lang niya nakita ang isang touch legend. Nakita niya ang isang guro, isang matuwid na tao na naglabas ng katotohanan sa isang mundo na nababalutan ng kasinungalingan. Pinisil niya ang kamay ni Amihan na nakatayo rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkamangha at pag-asa. Ang buong summit ay nayanig sa revelasyong yon. Ang mga hurado, lalo na sina Don Lorenzo at Madam Elena, ay nakatitig kay Lacan Miguel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at pagkabigla. Ang matandang luma na kanilang hinamak at ininsulto ay ang mismong legend na kanilang sinasamba. Si Diego Alcantara ay tuluyang nawala ang kanyang pagiging matikas. Ang kanyang mukha ay hindi na lang puti, kundi berde. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya, ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay gumuho sa isang iglap. Ang katarungan ay nananakili, at ang liwanag ng katotohanan ay suminag mula sa kalaliman, naglantad sa lahat ng kasinungalingan at pandaraya. Sa gitna ng lumaragasang kaguluhan ng bulungan at pagkalito, ang mga gwardya ay mabilis na lumapit kay Diego Alcantara. Ang dating mayabang na CEO ay tuluyang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanalaki sa takot at kahihiyan. Hindi siya naglaban. Para siyang isang manika na nawalan ng buhay. Habang siya ay inilalayo sa entablado, ang mga flash ng kamera ay humabol sa bawat hakbang niya, ang bawat larawan ay isang selyo ng kanyang pagbagsak. Ang kinabukasan ng Apex Innovations ay tila naglaho na parang bula, papalitan ng mga investigasyon, demanda, at ng isang masalimuot na pagbagsak ng kumpanyang itinayo sa kasinungalingan. Ang mga hurado, lalo na sina Don Lorenzo Zamora at Madam Elena Bautista, ay nanatili sa kanilang upuan.
tila mga estatwa na gawa sa kahihiyan. Ang kanilang mga mukha, na kanina ay puno ng paghanga at pagmamalaki, ay ngayon ay nababalot ng labis na pagkabigo at pagsisisi. Ang bulungan sa bulwagan ay unting naging isang malakas na usapan, hindi na tungkol sa paghanga, kundi sa pagpuna at pagtatanong sa kanilang kapasidad bilang mga taga-husga. Paano nila nasuportahan ang isang manloloko? Paano sila nabulag sa kinang ng huwad na pagbabago? Ang reputasyon ng ang bagong pangarap Summit ay nasira, at sila ang pangunahing biktima. Sila San Miguel, na ngayon ay tumayo sa gitna ng entablado, ay tiningnan ang lahat ng ito ng may halong lungkot at pang-unawa. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng isang hindi nakikitang kalmado sa bulwagan. Hindi na siya ang matandang luma na pinagtawanan, kundi isang lakan, isang pinuno, isang guro, isang alamat na bumalik mula sa anino. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa mga tao, sa mga mukha na puno ng pagkabigla, paghanga, at pagsisisi. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka, panimula nila San Miguel. Ang kanyang boses ay malumanayin, ngunit may taglay na bigat na kumakalat sa bawat sulok ng silid. Kung bakit ang isang tao na nagtayo ng mga pundasyon ng seguridad sa digital na mundong ito ay nagpakita bilang isang matandang luma na may lumang proyekto. Nagkaroon ng kaunting pagtawa, ngunit may kasamang kahihiyan. Sa loob ng maraming taon, napanood ko ang paglago ng industriya ng teknolohiya. Patuloy niya ang bilis ng pagbabago, ang pagdami ng mga pangarap. Ngunit nakita ko rin ang kabilang mukha nito, ang paghahanap sa kayamanan na lumalampas sa etika, ang paghahangad sa pagkilala na nagpapalimot sa tunay na layunin ng pagbabago. Nakita ko ang mga ideya na sinasabing bago, ngunit ang totoo ay walang kaluluwa, walang puso. Ang teknolohiya ay dapat na maging tulay, hindi isang pader. Dapat itong magsilbi sa tao, hindi ang tao ang magsilbi sa teknolohiya. Ang mga salita niya ay tumago sa puso ng bawat isa, lalo na kina Amihan at Elias. Naunawaan nila ngayon kung bakit sila San Miguel ay nagsasabi ng mga bugtong, kung bakit siya nagbigay ng mga payon na tila simple, ngunit may malalim na kahulugan. Kaya't nagpa siya akong bumalik, paliwanag nila San Miguel. Hindi upang maghanap ng karangalan na matagal ko nang tinalikuran. Umalik ako upang suriin ang moralidad ng bagong henerasyon ng teknolohiya. Upang hanapin ang mga puso na may malasakit, ang mga isip na may integridad, at ang mga kaluluwa na handang maglingkod, hindi lamang magkamal ng yaman. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Ang kanyang tingin ay tumuon sa gabay, bayan na kahon na nasa gilid ng entablado, ang mismong proyektong pinagtawanan. Ang gabay, bayan na ito, anya, na itinuring ninyong lipas na, ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ng katatagan. Ito ay gawa sa simpleng disenyo, ngunit matibay at mahusay. Ito ay binuo upang maglingkod, upang maging bahagi ng komunidad, upang magbigay ng kapangyarihan sa mga tao na wala sa sentro ng lipunan. Ang teknolohiya ay hindi dapat maging komplikado para maging epektibo. Dapat itong maging abot, kamay, madaling gamitin, at, higit sa lahat, matapat sa layunin nito. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa kanilang isipan, lalo na kina Amihan at Elias, na nakikinig ng mabuti. Nakita nila ang refleksyon ng kanilang agos, tulong sa pilosopiya nila San Miguel. Iglang lumingon sila San Miguel kay Amihan at Elias, na nasa likurang bahagi pa rin ng entablado. Ang kanilang mga mata ay hindi bumitiyo sa kanya. Ang ngiti ay sumilay sa kanyang mukha,
isang ngiti na puno ng pagmamalaki at pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ingay at kinang, nakakita ako ng dalawang puso na tunay na nagnanais na maglingkod, pahayag ni Lakan Miguel, tumuro kina Amihan at Elias. Si Amihan Santos, na ang kanyang proyektong Agos, Pulong ay nagsimula sa isang maliit na pangarap, ngunit may malalim na pundasyon ng malasakit. At si Elias de la Cruz, na may henyo at integridad na kailangan sa mundong ito. Ang mga backdoors na aking sinasabi na naglantad sa kasinungalingan ay hindi lang butas sa seguridad, dagdag ni Lakan Miguel. Ang kanyang boses ay tila bumubulong ng isang sikreto. Ito rin ay mga pintuan para sa mga taong may dalisay na layunin. At ngayon, ipinapahayag ko sa lahat. Anya, ang kanyang boses ay naging malakas at malinaw na ang buong premyo ng Ang Bagong Pangarap Tech Summit, kasama ang bahagi ng aking personal na yaman, ay ibibigay ko sa proyektong Agos, Pulong ni Amihan at Elias. Nagkaroon ng bulungan at pagkabigla sa bulmagan. Ang halaga ng premyo ay milyong piso, at ang bahagi ng personal na yaman ng isang alamat tulad ni Lakan Miguel ay hindi na matanya. Hindi lamang para sa kanilang kabaitan na ipinakita nila sa isang matandang luma. Sabi ni Lakan Miguel, nakatingin kay Amihan na puno ng pagmamahal, kundi dahil sa kanilang pananaw, sa kanilang pagmamahal sa kapwa, at sa tunay na potensyal ng Agos, Pulong na magpabago ng buhay ng milyong Pilipino. Sa suporta ko, sisiguraduhin natin na ang Agos, Pulong ay lalago, hindi bilang isang kumpanya, kundi bilang isang malaking organisasyon na walang tubo na magiging ilaw ng pag-asa para sa ating mga kababayan na patuloy na hinahamon ng kalikasan. Si Amihan ay nanginginig, hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay lumabo sa luha ng kaligayahan. Si Elias, na katabi niya, ay napakapit ng mahigpit sa kanyang kamay. Ang bigat ng pagpapahalaga, ng pagtitiwala, ay napakalaki. Ngayon, ang kanilang pangarap ay hindi na isang pangarap, kundi isang katotohanan na may kapangyarihan. Sa gitna ng malakas na palakpakan at hiyawan ng mga tao, pumaling si Elias kay Amihan. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho sa kanya. Ang nakita lang niya ay ang mga mata ni Amihan na puno ng luha at pag-asa. Sa loob ng maraming buwan, nakita niya ang dedikasyon ni Amihan, ang kanyang puso na puno ng kabutihan, ang kanyang matatag na pananampalataya sa kabila ng lahat ng hamon. Ang lahat ng pagdududa niya sa mundo ng teknolohiya, ang lahat ng pader na kanyang itinayo sa kanyang puso, ay gumuho sa bawat ngiti ni Amihan, sa bawat solusyon na kanilang binuo ng magkasama. Ani, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Walang anumang pagpapaimbabaw, walang anumang technical na termino, tanging puro at tapat na damdamin. Ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala pa ako sa kabutihan. Ikaw ang nagturo sa akin na ang teknolohiya ay maaaring magkaroon ng puso. Lumuhod si Elias sa harap ni Amihan, sa gitna ng entablado, sa harap ng daang tao. Wala siyang singsing, walang nakakasilaw na diamante, tanging ang kanyang mga mata na naglalaman ng kanyang buong kaluluwa. Amihan Santos, patuloy niya, ang kanyang boses ay lumakas, naririnig ng lahat. Kung paanong ang Agos, Tulong, ay kailangan ng bawat komunidad, ikaw naman ay kailangan ko. Hindi lamang bilang kasama sa proyekto, kundi bilang kasama sa buhay. Gusto kong buuin ang kinabukasan na ito kasama ka, Ami. Ang kinabukasan na puno ng pag-asa,
pagmamahal, at paglilingkod. Will you marry me, Annie? Ang bulwagan ay natahimik. Ang mga tao ay nagpigil ng kanilang hininga. Ang emosyon ay siksik sa hangin. Si Amihan ay tuluyang napaiyak. Hindi siya makapagsalita, tanging niyang mga luha ang sumasagot. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Si Elias, ang henyo na may matigas na puso, ang taong naging kasama niya sa lahat ng pagsubok, ay lumuhod sa harap niya, nag-aalok ng kanyang puso. Nilahad niya ang kanyang kamay, at sa isang huling pagngiti na puno ng luha at pag-asa, sinabi niya, "Oo, Elias." Oo, niyakap ni Elias si Amihan ng mahigpit, ang kanilang pagyakap ay tila nagtatak ang kanilang sumbaan sa harap ng lahat. Ang palakpakan ay muling bumalik, mas malakas, mas masigla, kaysa kanina. Isang pagdiriwang hindi lamang para sa isang Tech Summit, kundi para sa pag-ibig, katapatan, at sa bagong pag-asa na isinilang. Si Lakan Miguel ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Alam niyang natapos na ang kanyang misyon. Hindi niya kailangan ang karangalan ng digital na mundo. Ang nakita niya sa mga mata nina, Amihan at Elias, ang pag-ibig at pag-asa na kanilang ibinahagi, ay sapat ng gantimpala. Ang aking paglalakbay ay nagtatapos dito, sabi ni Lakan Miguel sa sarili, ngunit sapat para marinig ng mga nasa malapit. Hindi na ako babalik sa kinang ng mga spotlight. Ngunit ang aking kaalaman, ang aking filosofiya, ay mananatili. Nagpasya si Lakan Miguel na hindi na babalik sa mundo ng mataas na teknolohiya, ang mga bilyonaryo at CEO. Sa halip, pipiliin niya ang tahimik na papel ng isang tagapayo, isang guro, sa likod ng kurtina. Pagsisimula siya kina Amihan at Elias, ipapasa sa kanila hindi lamang ang kanyang malawak na kaalaman sa teknolohiya, kundi maging ang kanyang filosofiya sa buhay at pagtatrabaho, ang paglilingkod, ang kabutihan at ang katapatan na dapat ay nasa puso ng bawat pagbabago. Ang isang bagong kabanata ay nagsisimula, hindi lamang para kina Amihan at Elias, kundi para sa kinabukasan ng teknolohiya mismo. Pangailang taon na ang lumipas mula ng gabing iyon, sa ang bagong pangarap Tech Summit, nang ang katotohanan ay nagningning na parang bituin, at ang pag-ibig ay namukadkad sa gitna ng teknolohiya. Ang Manila, na dati nababalot sa kinang ng huwad na pangako, ay unti-unting nagbabago, at sa puso ng pagbabagong ito ay ang Agos, tulong. Hindi na ito isang maliit na startup na humihingi ng tulong, kundi isang malaking organisasyon na walang tubo na nagtatayo ng mga tulay ng pag-asa sa buong Pilipinas at lumalabas na rin sa mga karatig bansa sa Timog, Silangang Asya. Sa bawat sulok ng mga liblib na isla, sa bawat komunidad na tinatamaan ng bagyo, o sa bawat lugar na uhaw sa malinis na tubig, ang Agos, tulong, ay naging kasing kahulugan ng pag-asa. Ang simpleng app na binuo ni Amihan, na dating tinawag na kulang sa inobasyon, ay naging isang lifeline. Ang real, na impormasyon tungkol sa paparating na sakuna, ang koordinasyon ng tulong mula sa mga voluntaryo, at ang pamamahagi ng mga pangangailangan, ay naging mas mabilis at mas epektibo. Ngayon, mayroon na silang network ng libong Agos, tulong volunteers, mga karaniwang tao, na naging bayani sa kanilang mga komunidad, isa ng teknolohiya, at ng layuning magtulungan. Ang mga dating madilim na gabi ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng mga ilaw ng pagkakaisa. Salamat sa isang sistemang dinisenyo ng may puso. Sa likod ng malaking organisasyong ito ay sina
Amihan at Elias. Ang kanilang pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng pagsubok ay lalong lumalim sa bawat araw. Ikinasal sila sa isang payak na seremonya sa tabi ng dagat, sa lugar kung saan lumaki si Amihan, isang lugar na pinoprotektahan ng ngayon ng Agos. Tulong. Sila ang naging simbolo ng pangarap na maaaring maging totoo, na ang pag-ibig ay maaaring maging kasangkapan sa pagbabago, at ang teknolohiya, kung gagamitin ng tama, ay isang pagpapakita ng pagmamahal. Si Amihan, na ngayon ay mas matatag at mas may kumbiyansa, ay naging mukha ng Agos. Tulong. Ang kanyang mainit na ngiti at tapat na mga mata ay nagbibigay inspirasyon sa marami. Samantala, si Elias, na ang dating balahura at sarkastikong personalidad ay pinatunaw ng pag-ibig ni Amihan, ay naging ang tahimik na henyo sa likod ng lahat ng teknikal na solusyon. Hindi na siya naghahanap ng mga backdoor para magbunyan ng katiwalian, kundi nagtatayo ng mga matibay na pundasyon para sa ikabubuti ng lahat. Ang kanilang tahanan, na puno ng ingay ng kanilang mga batang anak, ay hindi lamang isang lugar ng pamilya, kundi isang hubdi ng pagbabago, kung saan ang mga pulong ng Agos, tulong ay nadaganap sa gitna ng tawanan at pagmamahalan. Ang iskandalo sa ang bagong pangarap Tech Summit ay lumikha ng isang malakas na alon na nagpabago sa mukha ng industriya ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang pagbagsak ni Diego Alcantara at ang paglantad ng kanyang panloloko ay naging isang aral para sa lahat. Ang mga dating hurado tulad ni na Don Lorenzo at Madan Elena ay nagbitiw sa kanilang mga posisyon. Ang kanilang mga pangalan ay naging tanda ng kahihiyan. Ngayon ang mga bagong strato ay hindi na basta sumusunod sa hipe. Ang mga investor ay naging mas maingat, naghahanap ng mga proyekto na may malinaw na benepisyo sa lipunan, na may etikal na pundasyon at, higit sa lahat, na may integridad. Ang mga Tech for Good na inisyatiba ay kumusbong, at ang mga universidad ay nagsimulang isama ang etika sa kurikulum ng teknolohiya na nagtuturo sa mga aaral na ang kapangyarihan ng teknolohiya ay may kasamang malaking responsibilidad. Ang Pilipinas ay unting nagiging isang modelo, ang isang industriya ng teknolohiya na may puso. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lacan Miguel Migs Reyes ay nanatiling isang mahiwagang anino, isang tahimik na tagapayo. Hindi siya bumalik sa spotlight, hindi niya hinangad ang karangalan na ibinibigay sa kanya ng mundo ng teknolohiya. Sa halip, pinili niya ang isang payak na buhay, madalas na matatagpuan sa isang malalim na pag-aaral ng mga sinaunang aklat o naglalakad sa mga gubat at kabundukan, naghahanap ng inspirasyon sa kalikasan. Ngunit hindi siya kinalimutan. Siya ang kanilang lakan, ang kanilang guro, ang kanilang gabay. Madalas siyang bumibisita kina Amihan at Elias, hindi para magbigay ng direktang utos, kundi para magbahagi ng mga kwento, ng mga palaisipan, at ng mga payo na tila simple, ngunit naglalaman ng matinding karunungan. Isang hapon, sa kanilang opisina, na itinayo malapit sa dagat, kung saan ang sariwang hangin at tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan. Pinanood ni Lacan Miguel sina Amihan at Elias habang ipinapakita nila ang bagong intercase ng Agos, tulong. Tandaan ninyo, sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Ang tunay na teknolohiya ay hindi lamang tungkol sa bilis o pagiging komplikado. Ito ay tungkol sa kung paano nito binabago ang buhay, kung paano nito uugnay ang mga tao, at kung paano nito pinoprotektahan ng kung ano ang mahalaga. Ang kanyang orihinal na proyekto, ang gabay bayan, ang kahon na pinagtawanan sa Summit ay hindi nawala. Sa halip, ito ay naging mahalagang bahagi ng Agos, tulong. Ang mga simple,
Ngunit matibay na sensor nito ay ginamit upang subaybayan ang kalidad ng tubig, antas ng irigasyon, at kalusugan ng lupa sa mga komunidad. Ang mababang frequency na komunikasyon nito ay naging backup system sa mga libid na lugar kung saan walang signal ng cellphone. Pinagsama ng Agos, tulong ang modernong data analytics at mobile connectivity sa simple at matibay na disenyo ng gabay, bayan, na lumilikha ng isang kumpletong sistema para sa babala sa sakuna at sustainable na pamamahala ng mga likas na yaman. Ito ay isang testamento sa pilosopiya ni Lacan Miguel. Ang pinakamahusay na solusyon ay madalas na isang pinaghalong paggalang sa nakaraan at pagyakap sa hinaharap. Isang araw ng takip silin, nakatayo sina Amihan, Elias, at Lacan Miguel sa isang burol na tinatanaw ang dagat. Sa ibaba, ang isang pamayanan na dati salat at madalas tinatamaan ng sakuna ay ngayon puno ng buhay. Ang mga bahay ay matibay, ang mga hardin ay luntian, at ang mga bata ay masayang naglalaro sa dalampasigan. Ang Agos, tulong, ay hindi lamang nagligtas sa kanila mula sa pinsala, kundi nagturo din sa kanila kung paano maging mas matatag, kung paano magtulungan, at kung paano gamitin ang teknolohiya para sa kanilang kapakanan. Ang ganda ng paglubog ng araw, Lacan Miguel, sabi ni Amihan, nakasandal sa balikat ni Elias habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Mumiti si Lacan Miguel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng papalubog na araw. Parang ang buhay din Amihan. May mga gabi ng dilin, ngunit laging may bagong bukang liwayway. At sa bawat bagong umaga, may pagkakataon tayong pumili kung anong uri ng binhiang ating itatanin. Tumingin si Elias sa pamayanan sa ibaba. Pagkatapos ay sa asawa at anak niya, at sumatandang guro sa tabi niya. Ang kanyang puso, na minsay puno ng pagdududa, at pagkadismaya, ay ngayon puno ng pasasalamat at pag-asa. Itinuro niyo po sa amin, Lacan Miguel, sabi ni Elias, na ang tunay na kapangyarihan ng teknolohiya ay wala sa laki ng kita, kundi sa laki ng pagbabagong idudulot nito sa buhay ng tao. At ang pagbabagong iyon, nagsisimula sa puso. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Tumango si Lacan Miguel. Hindi lamang kayo nagtayo ng isang matagumpay na organisasyon ng teknolohiya, mga anak ko. Naghahasik kayo ng binhi para sa isang mas mabuting kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ang kabutihan, integridad, at pagmamahalan ay hindi lamang mga salita, kundi ang mismong pundasyon na siyang magpapatatag sa lahat. Ang huling sinag ng araw ay unting nawala sa abot, tanaw, na iiwan ng isang kulay, dalandan na bakas sa kalangitan. Ngunit sa puso ni Amihan at Elias at sa bawat pamayan ng tinulungan ng Agos, pulong, ang pag-asa at ang liwanag ay mananatili, kasing ibay ng kanilang pag-ibig at kasing lalim ng karunungan ni Lacan Miguel. Sa bawat paglubog ng araw, alam nilang may bagong umaga na darating na puno ng mga bagong pagkakataon upang muling anihin ang kabutihan.